Milyon-milyong pisong halaga ng ari-arian ang napinsala ng malawakang pagbaha sa Luzon. Sa mga gustong makapagsimula muli, pwede nang kumuha ng calamity at emergency loan ang mga miyembro ng GSIS at Pag-ibig na nakatira sa mga lugar na nasa state of calamity. Makibalita tayo kay CJ Torida. 74.8 million. Ganyan kalaki ang tinatayang halaga ng pinsala sa infrastruktura ng halos 4 na araw na pananalasan ng hanging habagat at bagyong Maring. Kabilang sa mga sinira ng baha ang daan-daang bahay. Sa Santa Rosa, Laguna, mga tabla at yero na lang ang natira mula sa mahigit 40 bahay sa barangay Makabling. Sa Binyan naman, sira-sirang gamit ang iniwan ng baha. Dagdag pa ang makapal na putik. Halos wala na ring mapakinabangan sa mga binahang gamit ng ilang taga-Noveleta, Cavite. Pangmatagalang epekto rin ang dulot ng pagkasira ng ilang kalsada at tulay. Ang pagkumpunit sa nasirang tulay na bahagi ng Subic-Clark-Tarlac Expressway sa Porac, Pampanga, posibleng abutin daw ng ilang linggo bago matapos. Perwisyo rin ang idinulot ng pagkasira ng bahagi ng dike sa Tarlac City. Problema naman sa bahagi ng Obando sa Bulacan at sa lungsod ng Valenzuela ang pagbiyahe papunta sa mga pagamutan. Hindi pa rin kasi tuluyang humuhupa ang baha. Sa paghupa naman ng baha sa ilang lugar sa Metro Manila, problema ng mga motorista ang lubak-lubak sa mga asfaltadong kalsada. Tomorrow afternoon or even Saturday, Sunday, talaga pong 24/7 po tayo dito sa South Manila. Sa tala ng NDRRMC, nasa mahigit 20 kalsada pa sa bansa ang hindi madaanan. Kaya patuloy ang pagtutulungan ng mga residente, pulis, sundalo at ibang volunteer para malinis ang putik at basurang iniwan ng baha. Unti-unti na rin bumabangon ang mga magsasakang naapektuhan ng baha. Sa gitna ng kalamidad, tila hindi naman nawawala ng pag-asa ang marami nating kababayan. Ang ilang taga Malabon, tila natawa pa dahil lumaki raw ang kinikita nila sa pamamasada gamit ang bangka. Paalala naman ng gobyerno sa mga miyembro ng GSIS at Pag-ibig na sinalanta ng bagyo, maaaring makakuha ng calamity at emergency loans mula sa mga nasabing ahensya. Ang requirements dito ay ikaw ay nakatira sa isang area na declared under state of calamity. So halimbawa, kung ang pera ng member sa Pag-ibig Fund ay 10,000 pesos, pwede siyang humiram up to 80%, so 8,000 pesos. Ay yung mga GSIS members ay pwedeng mag-avail ng tinatawag namin PIA na emergency loan, 20,000 pesos ito at babayaran sa loob ng 3 taon at 6% interest rate. CJ Torida, Nagbabalita, Pilipinas.